Sa video na ito ay makikilala niyo ng lubusan ang tunay na pagkatao ni Joel Lamangan. Malalaman niyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang madamdaming kwento ng kanyang buhay, bakit nga ba hindi niya nakilala ang kanyang ina, ano nga ba ang kasunduan, bakit nagkaroon siya ng 15 kapatid, ano-ano nga ba ang kanyang mga nararanasan bago niya nakamit ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At makikilala niyo rin ang kanyang nakarelasyon na tumagal ng mahigit 3 dekada. Ang isang kilalang direktor, aktor at comedian sa Pilipinas na si Joel Lamangan ay ipinanganak noong September 21, 1952 sa Cavite City, kung saan hindi na niya nakilala ang kaniyang ina sapagkat pumanaw ito pagkatapos siyang iluwal sa mundo. Kaya naman lumaki si Joel sa pangangalaga ng kanyang Lolo Francisco at Lola Juanita na inakala niyang kanyang mga magulang. Sa edad na 10 taong gulang ay nalaman niya sa kanyang lolo at lola ang katotohanan tungkol sa kaniyang pagkatao na hindi sila ang tunay niyang mga magulang. Sa halip sila ay ang kanyang lolo at lola. Nag-iisang anak lamang ang tunay na ama ni Joel at tila may kasunduan pala ito sa kaniyang lolo na humayo at magparami. Kaya naman ang kinalabasan nito ay mayroon siyang 15 kapatid sa ama at lahat ng mga ito ay lumipad sa abroad upang magsilbi sa US military. Ngunit tanging si Joel lamang ang tumangging pupunta sa Amerika at dahil na rin nabigo siya sa military test, kaya nanatili na lang siya dito sa bansa. Member ng family military si Joel at ang kaniyang pagiging aktivista ay nagsimula habang nagtatrabaho siya sa Naval Air Station Sangley Point sa Cavite na noon ay pinapatakbo ng US Navy kung saan dito rin nagtatrabaho ang kaniyang lolo. Ayon kay Joel, dito niya nasaksihan kung paano tratuhin ng mga Amerikano ang mga Pinoy at alam niyang may mga mali sa mga ito at walang hustisya. Samantala, maaga ring namulat sa pagtatanghal si Joel dahil na rin sa impluensya ng kaniyang lola na napapanood niya na nagdidirect sa Moro Moro Productions. Kaya naman naging dalawa ang passion ni Joel kahit noong siya ay nag-aaral pa lamang sa Cavite National High School, kung saan dito ay bumuo siya ng theater group na pinangalanan niyang Teatro Caviteño. Sa kalagitnaan ng dekada 70, inorganisa niya ang mga kabataan sa Cavite at pinangunahan ang jeepney strike doon. Nang magkolehiyo, ay kumuha si Joel ng kursong Political Science sa Lyceum of the Philippines University. Ngunit kinalaunan ay lumipat siya sa University of the Philippines at kumuha ng Philippines Studies. Ito rin ang panahon ng martial law kung saan ay lumahok siya sa mga rallies. Bilang resulta ay 2 beses siyang nakulong at tinorture. Una ay noong 1973 at sumunod noong 1977. Habang nakakulong sa Camp Bagong Diwa, ay nag-organisa siya ng cultural nights, stadium poetry readings at one-act plays. Ito ay upang maprotektahan ang kanyang sarili ng mga kasamahang mag-aaral sa UP na ang iba ay bata pa kumpara sa kanya laban sa mga sindikatong nakatutok sa kanila. Baliktanaw pa rin ni Joel ang pangyayari sa kaniyang buhay, ang karanasang pagtatuto na naroon ang iba't ibang kultura, aniya masaya pero nakakapanghina. Noong makalabas sa pagkakabilanggo noong 1978, pinagpatuloy ni Joel ang kaniyang pag-aaral sa UP at dito ay idinerek niya ang Mayo A 21 at iba pa. Kabanata para sa samahan ng mag-aaral sa Filipino. Dahil na rin sa uhaw sa marami pang kaalaman sa teatro, kumuha siya ng acting workshop sa Repertory Philippines, kung saan siya ay naatasang gawin ang Brutus, ang monolog mula kay Shakespeare na Julius Caesar. Kwento pa ni Joel na ang naturang monolog sa probinsya ay oratorical piece sa halip na acting piece, kaya ang ginawa daw niya ay ini-speech niya daw ito. Tinanong siya ng founder artistic director noon kung ano ang kaniyang ginawa at sinabi niya na orating, kaya sinigawan daw siya nito, pinapaalis at tinapunan ng ashtray. Matapos noon ay hindi na raw siya bumabalik. Nagtagpo nga raw muli ang kanilang landas nang makast si Joel sa isang TV show at pinaalala niya rito ang ginawa noon sa kanya. Sinabihan raw siya nito na kung hindi siya tinapunan ng ashtray noon ay wala ito sa kinalalagyan niya ngayong tagumpay.
Si Joel ay madalas tumatambay noon sa Fort Santiago at isang araw ay napadaan siya sa isang open-air theater ng dulang ang Raha Sulaiman kung saan naka-base ang Philippine Educational Theater Association ng mga panahong iyon. At dito ay napanood niya ang grupo na nag-e-ensayo ng Antigone. Ayon kay Joel ay na-impress siya sa mga ginagawa nito, kaya naman sumali siya sa workshop. At sa pagkakataong ito ay tinapos niya ang workshop at kalaunan ay naging miyembro siya. Nahasa niya ang kanyang writing and directing skills mula sa kaniyang theater luminaries na si Lino Broca na noon ay Executive Director ng PETA o Philippine Educational Theater Association. Siya ay nagsimula noon para sa PETA sa dulang si Monico at ang mga higante ni Tony Perez. Ayon kay Joel, simula pa lang ay gusto na niyang maging aktor. Pero sa lumipas na panahon, napagtanto niyang gusto niyang maging pilot. Bilang National Theatre Institute delegate, nakalipad si Joel abroad upang mag-aral ng Brechtian Theatre. Noong 2013, siya ang pinangalan ng Artistic Director ng Gantimpala Theatre Foundation. Sa ilalim nito ay idinirect niya ang katipunan Mga Anak ng Bayan. Sa nagdaang taon, marami rin ang iba't ibang pagtatanghal sa theater ang na-edirect niya. At hindi maikakaila na naging matagumpay ang lahat ng mga ito, kung saan nagsagawa din siya ng mga workshops. Ayon kay Joel, na saan man siya makarating o anuman ang kaniyang ginagawa, hindi niya kailanman iniwan ang teatro dahil ito ang kaniyang first love. At wala raw siya sa kinalalagyan niya ngayon kung hindi dahil sa teatro, sapagkat dito siya nagsanay at nagsimula. Mula sa teatro at pagiging aktivista ay sinimula naman ni Joel ang pagpasok sa showbiz bilang TV writer at director noong ika-8 dekada. Nung bago pa lang siya sa pagdedirect ay aminado siya na marami siyang separation anxiety mula sa teatro at sobrang namimiss niya ito. Ganun pa man hinahanap niya ang kaniyang lugar sa larangang ito. Mula sa telebisyon ay nagdesisyon siyang tahakin ang film industry. At noong 1991 ay naging ganap siyang director sa Viva movie na Darna na pinagbidahan ni Nanette Medved. At simula nga rito ay nagsunod-sunod na ang kaniyang mga pelikulang kaniyang ginawa na may iba't ibang tema. Kabilang sa kanyang award-winning films ay ang The Floor Contemplation Story, Sidhi, Death Row, Hubog, Ay Siya'y Imasu, 1941, Blue Moon, Manopo series ng Regal Films at marami pang iba. Ngunit bago pa man maging ganap na direktor, dumaan muna siya sa pagiging stuntman. Sabi niya na noong late 70s ay may eskwelahan pa raw noon kung saan nagsasanay sila araw-araw na lumulundag, sumusuntok, sumasaksak at namamatay. Sa isang action drama noong 1988 na idinirect ng isang multi-awarded director ay nag-extra raw siya bilang kanang kamay ng bidang lalaki na ex-convict ang papel. Memorable din daw sa kanya ang action movie noong 1988 tungkol sa isang leader ng rebelde na pinagbidahan ng isang makisig at multi-awarded na actor. Pinapirma daw siya ng kontrata at gumanap siya bilang kanang kamay ng bida at kasama siya rito sa maraming eksena. Tuwang-tuwa pa raw siya noon dahil malaki-laki ang kaniyang role, kaso may eksena mula sa tuktok ng burol na nakikipagbarilan sila. At kunwari ay natamaan siya kaya kailangang magpagulong-gulong siya. Kaya sa sobrang pagod daw niya ay napatili siya ng sinabing mag-wrap up na ang shooting. Nagulat raw umano ang naturang direktor nang malamang bakla siya at sinabihang malas siya sa pelikula. Pero ayon kay Joel ay tumabo ang pelikulang iyon sa takilya. At noong magtagpo raw muli ang landas ng nasabing direktor ay sinabihan raw siya nito na biro lang daw ang sinabi nito noon na malas ang bakla. Tunay ngang hindi malas si Joel dahil mula sa pagiging stuntman ay tumawid siya bilang isang mahusay na aktor. Katunayan, maliban sa nominasyon noong 2019 nang makuha niya ang kauna-unahan niyang acting award sa local industry na Best Supporting Actor mula sa Gawad Urian kaugnay sa pagganap niya sa school service. Ang parangal na ito na nagpapatunay hindi lamang siya mahusay na direktor, kundi magaling din na aktor. At mapapansin naman ang tila pagkasabik niya sa pag-arte dahil sa agaw eksena ang paglabas niya bilang madaldal na si Roda sa FPJ's Batang Quiapo. Maliban sa pagiging aktor at direktor, ay minsan ding sinubukan ni Joel na pasukin ang mundo ng politika.
Taong 2013 ay tumakbo siya bilang congressman ng unang distrito ng Cavite sa ilalim ng lakas CMD United Nationalist Alliance sa Partido Magdalo. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay umatras siya sa laban. Sa kabilang banda ay miyembro din si Joel ng International Order of Demolay mula sa Batch Chapter ng Cavite City. Patunay pa ng galing ni Joel ay ang napakaraming parangal at nominasyon na kaniyang hinakot sa loob at labas ng bansa. Ilan sa mga ito ay ang pagkapanalo niya ng Best Director mula sa FAMAS, Gawad Urian, PAP, Star Awards at Golden Screen Awards. Noong 2019 ay tinanggap naman niya ang Hall of Fame Award sa Metro Manila Film Festival. Samantalang ang pelikula niyang The Floor Contemplation Story ay nakakuha ng Golden Pyramid Award Cairo International Film. Ipinagkaloob naman kay Joel ang Lifetime Achievement Award for Directing mula sa International Film Festival Manhattan noong 2019. Pinapatunayan lamang ni Joel na ilang dekada man ang lumipas, ang pagmamahal niya sa paggawa ng pelikula at pag-arte ay nariyan. Alam niya ang katotohanan na hindi madali ang daan patungo sa tagumpay, nariyan ang mga kritisismo at mga hahadlang, ganun pa man ginamit niya ang mga ito upang mapaghusayan pa ang mga ginagawa. Kahit na rin naapektuhan na ang kaniyang kalusugan, ay patuloy pa rin siya sa kanyang passion dahil siya ang tipong hindi mapakali kung walang ginagawa. Katunayan ay sumailalim si Joel sa bypass operation noong December 20, 2015. Ang huling bypass operation niya ay noong inatake siya sa kalagitnaan ng shooting ng pelikulang Felix Manalo noong 2022 sa sakit na mild stroke. At matapos nga ang operation ay balik trabaho uli siya. At hindi ito nakapagpigil sa kanya na gawin ang pinag-uusapang pelikula sa panahong iyon, ang Oras de Peligro na ipinalabas noong March 1, 2023. Nasangkot din siya sa ilang kontrobersya noon patungkol sa sexual abuse sa industriya ng showbiz. Naging matunog ang pangalan ni Joel noon nang mag-post ang aktor na si Aaron Villena tungkol sa naganap umano sa kanya na sexual harassment noong kasisimula pa lang niya sa showbiz. Bagaman hindi niya direktang pinangalanan si Joel, pero may mga espekulasyon na ang direktor ang kaniyang tinutukoy. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang buhay, pag-ibig. Siya ay nasa isang matagal ng relasyon sa kapuso aktor na si Jim Bebangco. Hindi natin kilala sa pangalan si Jim, pero palagi natin itong nakikita sa Kapuso Network bilang guard at personal driver ng mga artista. Inamin ni Jim na mula 1988 pa silang magkarelasyon ni Direk Joel. Ang kanilang pagsasama ay tumagal na ng 3 dekada hanggang sa kasalukuyan. Yan po mga Meg, ang kwento ng buhay ni Joel Lamangan. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.